Sinabi ni Senyor Aguila ang mga government employees hindi mapupunta sa langit. Opo, ma'am. Talagang napatingin kami sa isa't isa lahat dito na nagtatrabaho sa Senado. Tayo mong magbusis babae, busis katsila, sampol. There was a time that it was raining hard and Senyor Aguila shouted, "Let the rain stop." And indeed, the heavy rain stopped. Since then, we really became diehard believers because of his supposed powers. Yes po, sir. Huminto talaga ang ulan, pagsabi niya. Baka accidentally lang po din po, sir, yung... Bakit ka naging diehard? Noon po yun, sir. Ano yun? Yung sobrang diehard pa. Kaya nga po huminto ako sa pagtuturo. Sinasabi nyo kayo ang Diyos, dapat alam nyo. Kung tinuod pa nga, ngingon ko nga ako, Diyos, dili na ako maabot sa punto nga ni ma'am. 23 years old pa man ko. Umabot si Yesu Cristo ng 33. May isang dekada pa kayo. Meron kang affidavit dito. Sinabi mo, he was able, referring to Haring Aguila. Yes po, sir. He was able to change and comfort and contort his voice into different person. Yes po, sir. Anong different person? Yung una po, sir, yung cousin ko, nagkasakit siya, dinala sa hospital, at biglang dumating din po si Jeren Skelario. Oh. Pagdating niya po doon sa hospital, ipabago-bago po yung boses niya. May nagsasalita siya ng pangbabae, matandang babae, may nagkatsila, at may matandang lalaki, at yung boses niya ngayon. You confirm that, Jerez? Kaya mong magbusis babae, busis katsila? Sampol. Ha? Kaya? Sige. Kaya? Alo, hindi po yan totoo. Ha? Hindi po yan totoo. Hindi totoo. Opo. Sige, thank you. Tapos, during our meeting, he shouted, "Let the bird, kiahaw." Kiahaw na bird, no? Kind of bird. Let the bird sing. And unexpectedly, a bird sang. Yes po, sir. Totoo yan. Kumanta Opo. yung, paano? May boses po ng ibon Oh. na biglang tumunog. Huh? There was a time that galing sa kanya o galing sa ibon. May ibon talaga dumating na kumakanta. Sabi niya, tingog langgam kiyahaw, at may tumunog na naman din na ibon. Okay There was a time that it was raining hard and Senyor Aguila shouted, "Let the rain stop." And indeed, the heavy rain stopped. Since then, we really became diehard believers because of his supposed powers. Yes po, sir. Huminto talaga ang ulan, pagsabi niya. Baka accidentally lang po din po, sir, yung... Bakit ka naging diehard? Noon po yun, sir. Ano yun? Yung sobrang diehard pa. Kaya nga po huminto ako sa pagtuturo. Okay, thank you. Senator Risa, go ahead. Salamat kayo, Mr. Chair. At ma'am, sabi din po ni Mr. Galanida, gusto daw nila magtayo ng school. Ano pong tingin nyo doon sa planong yon? Ngayon lang din po sila nagplano na magtayo ng school nung pumutok na po yung kaso, ma'am. Bakit ganun yung timing? Sabi nga nung ibang tao na nandun pa sa baba, sa bundok, parang cover up ba? Yung cover up na hindi sila matatawag na kulto doon. So, pati yung pagtatayo ng school na ipinagbabawal naman ang mga bata makapag-aral, ngayon gustong gawin para i-cover up yung Opo. mga akusasyong iniimbestigahan. Opo, ma'am. Saka ma'am, ano exactly yung pinangako? Ano exactly yung pinangako sa inyo ni Senyor Aguila kaya kayo sumali noon? Pinapangakuan po kami, ma'am, ng langit. Pag makasunod po kami sa kanya, lahat po kami ay mapupunta sa langit. At yung hindi sumunod doon sa kapihan, ay pupunta kami sa impyerno.
Balita po namin, explicitly sinabi ni Senyor Aguila ang mga government employees hindi mapupunta sa langit. Opo, ma'am. Talagang napatingin kami sa isa't isa lahat dito na nagtatrabaho sa Senado. So, bakit po kayo nakumbinse noon na sumama? Dahil po sa mga insidenteng Opo. binasa ni Chair sa affidavit nyo. Opo, ma'am. At Senyor Aguila, ilan po ang nakalibing sa sementeryo ayon sa record nyo? Hindi ko po alam. Sir, sinasabi nyo kayo ang Diyos, dapat alam nyo. Ilan po nakalibing Hindi po, sa sementeryo? Pwede mo Bisaya. Pwede. Kung tinuod pa nga, mingon ko nga ako Diyos, dili ta na ko maabot sa punto nga gani, ma'am. 23 years old pa man ko. Dili. 23? 22 mo, 23 pa karon 22 February, ka? opo. Oh, Sorry po. okay. Kung totoo na sinabi mo na ikaw ang Diyos, hindi ka na sana umabot sa ganitong punto na naging na 23 years old ka pa. Hindi, sir. At Hindi- Mr. hindi Chair, nga po. umabot si Yesu Cristo ng 33. May isang dekada pa kayo. So, Ma'am Riza, nag-aaral ba yung mga bata na nasa kapihan? Yung mic nyo po. Magandang hapon po, Your Honor. Yung mga bata po doon ay hindi nakapag-aral. Mismo po yung anak ko, pagbaba na namin sa patag, doon pa po siya nakapag-aral. I see. And ma'am, bilang dating teacher, ano pong assessment nyo sa mga learning abilities ng mga bata na nandoon pa sa kapihan? Halimbawa, marunong ba silang magbasa? Marunong ba silang magsulat? Kanina, iniyakan ni Elias Renz na at 12, hindi pa siya nagsusulat. Marunong ba sila sa arithmetic? Yung ibang bata po, ma'am, na nakapag-aral sila before pumunta dun sa bukid, marunong silang magsulat at makapagbasa. Pero yung mga bata from age 5, hindi na po sila marunong makapagsulat at magbasa. Okay. At mga ilan kaya yung mga batang sa ganong age range mula 5 pababa? Marami po, ma'am, dahil nakabarak sila yung age 5 up above, nasa 200 plus yata sila doon. Wow. So mga at least 200 ang hindi ngayon nakatatanggap ng pagtuturo tungkol sa 3 Rs. At tama nga kayo, at age 5 or a little above that, talagang nasa barracks na sila. Sinabi po ni Sir Jeng kanina,